May mga taong isinusuot ang uniforme upang protektahan ang buhay. May mga taong inaasahang magiging unang sasaklolo kapag may panganib. Mga taong binibigyan ng kapangyarihang magpatupad ng batas dahil naniniwala tayong gagamitin nila ito ng tama. Pero paano kung ang mismong taong sinanay na protektahan ang mamamayan ang siyang kumitil ng dalawang buhay? At mas nakakatakot, paano kung ang lahat ng iyon ay nangyari sa harap ng maraming saksi at sa harap mismo ng sarili niyang anak? Ito ang kwento ng dating pulis na si Jonel Nuesca, isang pangyayaring yumanig sa buong Pilipinas at muling nagbukas ng usapin tungkol sa kapangyarihan, pananagutan at hustisya. December 20, 2020. Ilang araw na lamang bago sumapit ang Pasko. Sa Barangay Kabayasawan, Paniki, Tarlac, karamihan ay abala sa paghanda para sa nalalapit na Kapaskuhan. Isa lamang itong ordinaryong hapon. Walang sinuman ang nag-aakalang sa loob lamang ng ilang minuto, isang cellphone video ang magiging isa sa pinakamatinding simbolo ng police brutality sa bansa. Bandang alas 5 ng hapon, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang magkapitbahay. Sa isang panig, si Sonia Gregorio kasama ang kanyang anak na si Frank Anthony Gregorio. Sa kabilang panig naman, ang pulis na si Jonel Nuesca. Di umano, nagsimula ang alitan dahil sa paggamit ng isang improvised noisemaker na mas kilala bilang boga. Ngunit hindi lamang iyon ang ugat ng tensyon. Mayroon na rin umanong dati ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa right of way ng kanilang mga ari-arian. Habang tumatagal ang pagtatalo, lalo itong umiinit. Naroon ang ilang kapitbahay, may mga batang nanonood, may mga taong umaasang matatapos din ang lahat sa simpleng sigawan. Dahil kung tutuusin, hindi naman kakaiba ang alitan ng magkapitbahay. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang mangyayari. Sa gitna ng komosyon, may isang tao ang nagsimulang mag-record gamit ang cellphone. Kaya ito po dyan! Hindi. Kaya mo sa akin yan o. Marahil iniisip niyang magsisilbi itong ebidensya kung sakaling lumala ang sitwasyon. Hindi niya alam na ang bawat segundo ng video ay mapapanood kalaunan ng milyon-milyong tao. Makikita sa video na tila sinusubukan ni Nuesca na arestuhin si Frank. Ngunit pumagitna ang kanyang ina. Paulit-ulit niyang niyakap ang kanyang anak. Paulit-ulit siyang namagitan. Umaasang mapipigilan ang lumalalang tensyon. At sa mga sandaling iyon, wala pang nakakaalam na ilang segundo na lamang may dalawang buhay nang mawawala. Biglang bumunot ng baril si Jonel Nuesca. Walang babala, walang sapat na panahon para makatakbo ang mga biktima. Isang putok, tumama kay Sonia Gregorio. Kasunod nito, isa pang putok. Tinamaan naman si Frank Anthony. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak ang mag-ina sa lupa habang ang mga nakapaligid napasigaw sa takot at ang lahat ng ito ay nakuhanan ng video. Ngunit may isang detalyeng lalong nagpalungkot sa publiko. Hindi lamang mga kapitbahay ang nakasaksi. Naroon din ang anak ni Jonel Nuesca, isang batang babae, at makikita pa sa video na ilang sandali bago ang pamamaril, hinawakan pa niya ang kanyang ama. Parang sinusubukan niya itong pakalmahin. Ngunit hindi iyon naging sapat upang pigilan ang trahedya. Pagkatapos ng pamamaril, nagmistulang tahimik ang buong lugar. Ang mga sigaw napalitan ng iyakan. May mga taong tumakbo papunta sa mga biktima. May mga hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. At samantalang kumakalat ang dugo sa kalsada, unti-unti namang kumakalat sa social media ang video ng insidente. Sa loob lamang ng ilang oras, umabot ito sa milyon-milyong Pilipino. At halos iisa ang naging tanong na lahat. Paano nagawa ng isang pulis na barilin ang dalawang taong
wala nang kalaban-laban. Hindi nagtagal, sumuko si Nuesca sa mga otoridad. Kasama niyang isinuko ang kanyang baril. Agad siyang naharap sa kasong double murder. Kasabay nito, sinimulan din ng PNP ang hiwalay na administrative proceedings laban sa kanya. Habang lumalakas ang panawagan ng publiko na papanagutin ang dating alagad ng batas. Ngunit habang lumalalim ang isinasagawang investigasyon, may isa pang detalyeng lumabas na lalong ikinabahala ng marami. Hindi pala ito unang pagkakataon na nasangkot si Nuesca sa mga kaso. May mga nauna na siyang administrative complaints. Mayroon ding mga naunang homicide cases na kalaunan ay na-dismiss dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Bagamat hindi siya nahatulan sa mga naunang kasong iyon, marami ang nagtanong kung noon pa lamang may nagawa na bang mas mahigpit na aksyon na iwasan kaya ang trahedyang ito. Habang mabilis na kumakalat ang video sa social media, isang bagay ang naging malinaw sa buong bansa. Hindi na ito usap-usapan lamang. Hindi ito magkakaibang kwento ng dalawang panig. May video, may mga saksi, at may dalawang taong hindi na kailanman makakapagsalita para sa kanilang sarili. Sa loob lamang ng ilang oras, umabot ang insidente sa pambansang balita. At kasabay nito, dumagsa rin ang panawagan ng publiko. Panagutin ang pulis. Habang nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon, isa-isang sinuri ng mga otoridad ang mga ebidensya. Hindi lamang ang cellphone video, kundi pati ang mga testimonya ng mga nakasaksi at ang resulta ng forensic examination. Ayon sa mga investigador, ang mga ebidensya ay nagtuturo sa iisang konklusyon. Si Junel Nuesca ang bumaril kina Sonia Gregorio at Frank Anthony Gregorio. Makalipas ang ilang linggo, umarap si Nuesca sa hukuman. Nahaharap siya sa 2 bilang ng murder. Sa arraignment, nagpasok siya ng plea na not guilty. Nangangahulugan itong dadaan ang kaso sa buong proseso ng paglilitis. At doon, isa-isang ihaharap ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, patuloy ring sinubaybayan ng publiko ang bawat pagdinig. Isa sa pinakamahalagang ebidensya, ang mismong cellphone video. Ipinakita nito ang sunod-sunod na pangyayari. Ang pagtatalo, ang pagbunot ng baril, at ang mismong pamamaril. Kasama rin sa mga ebidensyang iniharap ang testimonya ng taong kumuha ng video at ng iba pang mga saksi na naroon mismo ng araw na yon. Samantala, hindi lamang ang kasong kriminal ang kinakaharap ni Nuesca. Noong Enero 2021, opisyal siyang sinibak ng Philippine National Police. Tinanggal sa serbisyo dahil sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Kasabay nito, nawala rin ang kanyang karapatang manatili bilang miyembro ng organisasyon. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng pamilya Gregorio. August 26, 2021, naglabas ng desisyon ang RTC ng Paniki Tarlac. Matapos timbangin ang mga ebidensya, natukoy ng hukuman na napatunayan ang kanyang pagkakasala beyond reasonable doubt. Hinatulan si Junel Nuesca ng 2 bilang ng murder, 2 sentensya ng reclusion perpetua, at inatasan ding magbayad ng kabuuang danyos sa mga naiwang pamilya ng 2 biktima. Sa naging desisyon ng hukuman, ipinaliwanag ng hukom na naging mabilis at biglaan ang pag-atake. Ayon sa korte, walang sapat na pagkakataon ang mga biktima upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Dahil dito, itinuring na may qualifying circumstance ng treachery ang pamamaril. At ito ang naging dahilan kung bakit murder at hindi homicide ang naging hatol. Matapos ang desisyon, naglabas din ng pahayag ang Philippine National Police. Ayon sa kanilang pamunuan na ibigay na umano ang hustisya. At dahil nauna nang natanggal sa serbisyo si Nuesca, wala na rin siyang matatanggap ng mga benepisyo bilang pulis. Ngunit para sa pamilya Gregorio, walang hatol ang makapagbabalik kina Sonia at Frank Anthony. Walang sentensya ang makapag-aalis ng alaala ng araw na yon.
Isang araw na nagsimula sa simpleng alitan at nagtapos sa pagkawala ng dalawang mahal sa buhay. Lumipas ang ilang buwan habang nagsisilbi ng kanyang sentensya. Nakakulong si Junel Nuesca sa New Bilibid Prison. Ngunit noong November 30, 2021, bigla siyang natagpuang walang malay sa loob ng piitan. Sinugod sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa paunang ulat ng DOJ at NBI, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay cardiac arrest o heart attack at wala ring nakitang indikasyon ng foul play sa paunang investigasyon. Doon nagtapos ang buhay ng dating pulis, ngunit hindi doon nagtapos ang epekto ng kanyang ginawa. Hanggang ngayon, kapag binabanggit ang police brutality sa Pilipinas, isa sa mga unang naaalaala ng maraming Pilipino ang video ng pamamaril sa Paniki Tarlac. Isang video na ilang segundo lamang ang haba, ngunit sapat upang baguhin ang pananaw ng marami tungkol sa pananagutan ng mga may hawak na kapangyarihan. May isang aral na iniwan ng kasong ito. Ang uniforme ay simbolo ng tiwala at ang baril ay ipinagkakatiwala lamang sa mga taong inaasahang poprotekta sa buhay. Kapag ang kapangyarihang iyon ay ginamit sa maling paraan, hindi lamang dalawang buhay ang nawawala, nawawasak din ang tiwala ng publiko sa mismong institusyong dapat sana'y nagbibigay ng seguridad. At marahil, iyon ang pinakamabigat na iniwang sugat ng kasong ito.